Talagang lumalaban ka, O, yan. O, itong sayo. Ikaw dapat dinadamihan ng guri sa notebook. Ikaw unang nagguhit, kaya ito sa'yo. Ikaw dapat ang nagguhit ng notebook. Kapag tinanong niyo ako kung anong pinakapaborito kong subject, ang isasagot ko, reference rin kasi sa pinakamasarap na part ng pagpasok sa school, kapag unang pasukan pa lang. Panahong bago lahat ng gamit mo, sabay aamuyin mo muna lahat at mararanasan ang langit at kukumbinsihin ang sariling, gusto ko talaga mag-aral. Sabay isa-isang lalagyan mo na yung notebook mo sa unahan ng sulat na personal property of Puni. Loob naman ng school mararanasan ang mga hindi makakalimutang bagay na kapag naalala mo kapag tumanda ka, mas mapapaaga kang mamatay sa kahiyang ginawa mo. Naalala ko kasi noon, madalas din namin napagtawanan yung mga teacher namin. Dati nagdi-discuss yung isa naming teacher na babae na medyo matanda na. Then pagkatapos pinagawa niya kami ng activity para tapusin. So iniwan niya muna kami sa loob ng room. Yung mga kaklase ko, napansin ko, tawa na sila ng tawa. At hindi ko alam kung bakit sila naghahagikikan. At ako naman clueless sa pinagtatawanan nila, nakita ko yung isang kaklase ko na tumitingin sa likuran namin tapos saka siya humahagikik ng todo. Then titingin ulit siya tas hahagikik na naman. So na-curious ako at tumingin din ako sa likuran at nakita ko ang drawing ng kaklase namin sa teacher namin na pinagmukha niyang si Tandang Sora na pinalaki ng todo ang ilong at pinalapad ang muka. Sino yan? Uy, masamang gawin yun sa teacher nyo Huwag nyong gagayahin kung ayaw nyo mapatawag sa guidance office. Noon rin may teacher kami na dalaga pa. Maganda siya at hindi mo kakikitaan ng anumang kapintasan sa kanyang dilag. Maliban nung isang araw na nagturo siya sa amin, 2:00 ng hapon, pumasok siya sa aming room at sa paglalakad pa lang niya papunta sa unahan bago kami tumayo, bago pa kami manalangin, nakita na namin ang nakakapit, nakabitin, nakalawit na malaking kulangot na nakasabit sa bungad ng kanyang matangos na ilong. At kaming lahat ay napatingin na tulala sa iyong Jumbo Hotdog. Grabe, kulay brown yung kulangot niya. Tapos nasa labas na siya ng ilong ni ma'am na para bang siya ang gustong bumati sa amin ng magandang hapon. At kumalat na ang tahimik na kasiyahan at galak sa buong silid-aralan namin. Bakit kayo natawa? Sobrang hirap pigilin ng tawa namin noon. Yung iba umuubo na sa mesa habang halatang halata ang tawa nila sa paggalaw ng kanilang mga balikat. Yung iba pumupunta ng CR para doon tumawa samantalang ako, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, paano pipigilan yung tawa ko. At buong oras ng pagkaklase niya, hindi niya napansin ang kanyang kulangot. Nagturo siya noon buong period at wala akong natandaan sa kanyang pinagsasabi kasi nakapokus ako sa kulangot na para bang nagdi-discuss ng topic namin. Pagkatapos ng discussion, saka namin pinakawalan ng halakhakan. Si ma'am, may kulangot. Ang laki-laki, ang laki-laki ng kulangot. Naalala ko rin noon may naging teacher kami na gusto niya kapag magpe-pray kami, English lang. So noong mga panahon na yon, wala naman halos magaling sa amin mag-English sa klase. Hindi naman ako yung unang ini-assign sa pagpe-pray ng English, may nauna pa sa akin at nung pinag-pray na sila, Lord, guide us. Amen. Then, nung ako na nagpe-pray, please be with us and please be with us and ano nga English sa ingatan? Ano nga yun? Isip. Amen. Dapat pala take care yun. Hindi ko rin makakalimutan nung yung kaklase ko, aksidente kong nasulatan yung notebook niya. Sobrang liit lang na naisulat ko sa kanya nun. Then sabi niya, paganti ako. Hindi ko naman sinasadya Bakit ka gaganti? Sorry na nga. Hindi, sinulatan mo Dapat sulatan ko rin yung notebook mo. Oo yan, dapat sa'yo. Bakit mas mahaba? Hindi naman mahaba yung ginuhit ko sa papel mo O yan, ganti ko sa sobra mo. Talagang lumalaban ka Oo yan. O itong sayo. Ikaw dapat dinadamihan ng guri sa notebook. Salbahing bata
bata ka? Ikaw ang unang nagguhit, kaya ito sa'yo. Ikaw dapat ang hinubuhay na naluto kasi ikaw ang unang kasalanan. Ikaw dapat Pag nagdi-discuss rin yung teacher namin, tapos nakaka-boring, ang hilig ko noon gawin, tusukin ng lapis yung pambura ko. Hanggang sa mabutas, at mahati sa dalawa yung pambura. Hilig ko rin noon nakagat-kagatin yung lapis ko, kasi alam nyo, ang lapis para sa akin, lasa siyang ice cream. Kasi hawig siya sa lasa ng popsicle stick. Yung kahoy na part kapag naubos na ang ice cream, at kapag nakakagat ko ang lapis, ay talaga namang para na rin akong kumakain ng ice cream. Ice cream yummy. Naalala ko rin noon napakaikli pa ng pasensya ko. Tandaan nyo pa ba yung upuan na dalawang magkatabi, tas may mahabang mesa? Ang katabi ko noon sa upuan na yan is yung pinsan ko. Naitago natin sa pangalang Jay. Ito yung isa kong pinsan maliban kay John na nakasama ko sumayaw ng budots noon sa isa kong kwento. Ito si John, ito ako, at ito si Jay. Isang araw kasi noon, grade 1 pa lang ako, umaga noon at umuulan pa. Pagkapasok ko sa room, bumungad sa akin ang pinsan ko na nakaubub sa mesa. Umiiyak ng matindi at yung mesa sobrang layo sa upuan kasi nakauswad siya. Hindi ko maabot yung mesa. So noon sabi ko, Ang layo naman ng mesa? Ilapit natin? Oy, ilapit natin ang mesa, hindi ko abot. ayoko. Sabi ng ilapit natin, hindi ko sabi abot. Nag-away ang papa at mama. At doon na namuo ang galit ng grade 1 na batang Tuni. Itinaas ko ang aking kamay para isalida at ibinigay ang aking 100% lakas at pinalapag ito sa kanyang likuran. At nadama niya ang dagok ni Tuni. Then pinagsabihan ako ng teacher ko nun, ang pinsan mo hindi mo dapat inaaway. Dapat nagmamahalan kayo. Ayun, mag-sorry ka na sa pinsan mo. Oy, sorry. Ikaw kasi eh. Isa pang experience ko noon sa pinsan ko, ang sarap kasi makipagpaunahan sa pagtakbo. Like, pinsan, ang mahuli baong tae. Alam ko naman noon na mabaho talaga ang tae. Pero bakit ko ba kailangang makipagpaunahan para lang masabing hindi mabaho ang tae ko? So noon talagang gusto kong patunayan na hindi mabaho ang tae ko sa pamamagitan ng pagiging una sa pagtakbo. Uwian na noon sa school at kami naglalakad lang pa uwi ng mga bahay namin. Di pa noon uso ang mga tricycle o motor na pansundo na service. Nasa 4 kilometers siguro nilalakad namin nun. So noon nagkasundo kami ng pinsan ko na magpaunahan pagtakbo pa uwi. So ako noon tuwang-tuwa din naman kasi gusto kong patunayan na may maibubuga rin ako. Yung bag kasi niya may nakabalagbag na payong na mahaba. Yung may kalawit na payong. So nung tumakbo na kami, sumabit yun sa akin at nawalan ako ng balanse. Kaya natumba ako at ang resulta, tumama ang tuhod ko sa kalsada. Nagkaroon ng kulay puti yung tuhod ko dahil sa gasgas. Di ba normal lang yun kapag di pa dumudugo? Nagiging kulay puti muna yung sugat. Then sabi ng ibang mga bata, hala! Labas ang buto! Then bigla na silang kumaripas ng takbo pa uwi at sinabi sa nanay ko na, Tia, si Tony po, nadapa, labas ang buto! Ano? Mangyak-ngyak na daw nun ng nanay ko kasi ang iniisip niya na fracture yung buto ko at nakalabas na sa balat ko. So nung nakarating na ako, nasa kalsada yung nanay ko at alalang-alala sa akin. Ayos lang naman ako eh. Then yung pinsan ko, nauna na siya sa akin umuwi kasi iniisip niya na siya ang may kasalanan kaya ako nadapa at takot siyang mapagalitan ng nanay ko. Pagkatapos ng ilang araw nagpunta yung nanay ko sa bahay ng pinsan ko at kinuwento niya sa akin na yung pinsan ko raw ay nasa kwarto iyak ng iyak at takot na takot mapagalitan. Noon may kaklase ako, ang pangalan niya Mark. So noon walang klase at umupo siya sa upuan katabi ko. May hawak siyang crush gear na papel. Yun yung papel na eroplano na pinipitik. Then sabi ko sa kanya, May alam pa ako na ganyan, wallet na gawa sa papel. Talaga? Sige nga, gawa ka nga. So gumawa ako noon, ipinakita sa kanya at sinabi niyang, turuan mo nga ako. So tinuruan ko nga at iniisip ko bakit excited na excited siya. So noong natuto na siya, gumawa siya ng marami. Tapos pinakita niya sa mga babae. Eh di yung mga babae naman, tuwang-tuwa sila sa ginawa niyang wallet. Ang akala ko tuturuan niya sila na gumawa. Pero ang ginawa niya, tres lang isa. Pinagbenta niya yung mga wallet. So iniisip ko nun bilang bata, Hala, ang dami niyang pera na napagbentahan sa wallet na tinuro ko sa kanya. Dapat hindi ko na lang tinuro. Hindi dapat binibenta yun. Dapat libre. mga ka-dino? Yay! Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Yay! Kilala niyo ba si Jesus? Tama! Siya yung namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. At alam mo ba na mahal ka niya? Ang sabi sa Biblia na kanyang mga salita sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya o maniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka daw ng Diyos, kaya ibinigay niya si Jesus
Jesus para sa'yo. At alam mo ba, sabi sa Bible, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan din daw pala na sabihin ng ating bibig na siya ay Panginoon na tagapagligtas natin. Kaya ngayon, mananalangin tayo at susundan mo ko. Pikit lang ikaw. Tapos, sabihin mo kung ano yung sinasabi ko. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkamatay mo sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Congratulations! Tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Palagi ka nang magpe-pray, palagi ka nang magsisimba at mahalin at sundin natin si Jesus. Yun lang, babayabadu! Parang masarap nanood ng Superbook ngayon.